Sabi nila, kapag ipinanganak daw tayong mahirap ay hindi natin kasalanan. Ngunit pag namatay tayong mahirap ay mayroon na tayong kakulangan. Gasgas mang maituturing ang pahayag na ito, ngunit sa ilan ay hindi nila ito pamantayan. Mga taong pinagkaitan ng karapatan sa ilalim ng mga taong makapangyarihan. Posible kaya magkaroon ng pag-iibigan sa dalawang taong langit lupa ang pag-itan o ito magdadala sa kanila sa tiyak na kapahamakan? Paano ka makakatakas sa isang kasunduan kung buhay mo ang nakasalalay? Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwentong pag-ibig na aking ibabahagi sa inyo na tiyak na kapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Sa kalagitnaan naman ng biyahe ay tila malalim ang iniisip ni Rafael habang nakatingin sa labas ng bintana ng kotse. Panay ang paikot sa singsing na suot at ang kanyang mga mata ay tila walang emosyon na pinanonood ang mga nadadaanan nilang istruktura. "Boss, parang masyadong malalim yata ang iniisip natin dyan," wika ni Arthur na nasa unahan at nagmamaneho ng sasakyan. Kanina pa niya napapansin ang pagiging tahimik ni Rafael magmula nung umalis sila sa asyenda para kitain ang isang importanteng tao na magiging kasosyo nila sa bagong negosyo. Nag-aalangan ba kayo makipagnegosasyon sa taong kikitain natin ngayon? Siguro. Anito, saka tumingin sa rearview mirror kung saan nagtama ang kanilang mga mata. Bago lang kasi ang taong ito, kaya di ko sigurado kung mapagkakatiwalaan ko. Inalis ni Arthur ang tingin sa salamin at binalik ang atensyon sa daan. "Huwag kayong mag-alala, dahil wala namang bad record to. Safe tayo dito, boss." Hindi na nagsalita pa si Rafael at ibinalik na lamang ang tingin sa labas ng bintana. Nanatiling okupado ang kanyang isipan hanggang sila'y makarating sa lugar na napag-usapan. Isa itong abandonadong gusali na sa sobrang lawak ng lupain, marami pang maitatayong istruktura. Nang bumaba si Arthur sa sakyan upang pagbuksan ng pinto si Rafael. "Mukhang masyado tayong napaaga, boss," ani Arthur nang mapansin sila lamang ang tao sa lugar na ito. Inilibot niya ang tingin sa kabuuan ng abandonadong gusali pero walang bakas na may nauna sa kanila rito. "Papasok ba tayo sa loob? O maghintay na lang tayo dito sa kotse?" Rafael Santori. Saglit siyang natigilan sa narinig na pangalan na matagal niyang kinalimutan. Unti-unti siyang lumingon sa kanyang likuran at isang guso ng baril ang bumungad sa kanyang harapan. "Traidor ka, Arthur. Sabihin mo, sino ka ba talaga?" Nanatiling kalmado ang mukha niya kabaliktaran kay Rafael na puno ng galit ang kanyang mga mata. Habang diretsyong nakatingin sa taong matagal na palasiya na tinutuklaw patalikod. "Rafael Santori." Matigas na sambit ni Rafael sa tunay na pangalan ng taong nasa kanyang harapan. Unti-unting lumingon sa kanya at sinalubong ang uso ng baril na nakapunterya mismo sa noo niya. "Ikaw ang traidor sa grupo natin. Sabihin mo, sino ka ba talaga?" "Arthur ang pangalan ko," ani Arthur na hindi malang natinag kahit nahuli na siya. "Matagal nang patay ang Rafael Santori na binanggit ninyo." "What the?" Diniin lalo ni Rafael ang kanyang hawak na baril sa noo ni Arthur. "Hindi ako makapaniwala na gawa mo akong traidorin, Arthur, or kung sino ka man. Nagtiwala ako sa iyo buong buhay ko. Pero ito ay gaganti mo." Gumuhit ang isang mapanuyong ngiti sa labi ni Arthur. "Hindi ko nakasalanan ang bagay na yan dahil hindi naman ako nagtiwala sa iyo. Ako ang pinagkatiwalaan mo." Lalong lumitaw ang galit sa mukha ni Rafael at maras na higit ang kwelyo nito. "Magtapat ka. Sino ang pinaglilingkuran mo?" "Mayroon ba?" Inosenteng tanong pabalik ni Arthur. "Hindi ba trabaho mong alamin yon? Huwag mo na akong paikot-ikutin, Arthur. Sabihin mo kung sino ang pinaglilingkuran mo."
Huminga siya ng malalim at gamit ang baril ay idinuro-duro ang bawat parte ng mukha ni Arthur. Sabihin mo na hanggat nakakapagtimpi pa ako. Tawagin mo na akong mangmang, stupido, inutil at kahit na ano pang masakit na salita yan, wala na akong pakialam. Gusto kong malaman kung sino ang nag-utos sa'yo kaya sagutin mo ang tanong ko. Bakit di ko umalam? Pati ba naman ito, iaasa mo sa akin? Sa sinabi ni Arthur, pinaputukan ni Rafael ang kanyang binti nito dahilan kaya kumawala ang isang impit na sigaw. Gusto ko ng matinong sagot. Pero kung hirap kang sagutin yun, sige, palitan natin. Mahinahan ngunit pagtiim ng bagang ni Rafael. Nandun pa rin ang puot na kanyang nararamdaman ngunit kanyang pinipigilan. Ang noon dahilan at nangas kang kalabanin ako. Hindi naman ikaw ang kalaban ko. Hirap man, ngunit sinusubukan pa rin niyang magsalita. Si Alexander, ang ama mo. Nagsalubong ang kilay niya dahil ito ang inaasahan na isasagot sa kaniya. Nagulat ka ba? Sa bagay, hindi na ako dapat magtaka. Dahil wala ka namang alam sa nangyayari sa paligid mo noon pa. Hinihingal na wika nito. Oo, tama ka nang nadinig. Sa Alexander nga, ang dahilan kung bakit ako pumasok sa pamilya mo. Ang ama mong hayop ang rason kung bakit ako narito sa harap mo. Nagsimulang magdilim ang paning ni Rafael at tila ayaw pang iproseso ang posibilidad o katotohanan na naririnig niya. Ang ama mo ang unang sumira sa buhay ko, kaya sisirain ko rin ang inyo. Tumahimik ka. Si Alexander ang nagpasok sa akin dito, sa pamilya nyo. Kaya ang ama mo ang sisihin mo kung bakit nangyayari ang lahat ng to sa'yo. Muling sumilay ang ngisi sa kaniya. Tandaan mo, ang kasalanan ng magulang ay isa ring kasalanan ng anak. Kung ano ang ginawa ng ama mo sa ama ko, gagawin ko rin sa'yo, pero uunahin ko muna ang mag-iina mo para patas ang laban. Unti-unting umatras si Rafael palayo kay Arthur. At sa mga sandaling ito, tuluyan na siyang nilamon ng buo ng galit niya. Inangat niya ang baril at pinuntirya sa pwesto si Arthur. Wala sa sariling kinalabit ng sunod-sunod ang gatilyo hanggang sa maubos ang bala ng baril. Gumawa ng ingay ang babasiging basong nabitawan ni Amanda dahilan para magkalat ang mga bubog sa lapag. Amanda! Mabilis umalis si Sophia sa mesa upang puntahan ang anak niya. Okay ka lang ba anak? Nasaktan ka ba? Sorry po mama. Napatungo ang anak habang pinagmamasdan ligpitin ang mga bubog sa sahig. Hindi ko po sinasadya. Huwag po kayong magalit mama. Hindi ako galit anak. Nagulat lang ang mama. Ani Sophia nang mapagtatong napalakas ang pagtawag niya sa anak niya. Sige na, ipagpatuloy mo ng pagkain mo. Gusto mo bang subuan na lang kita? Hindi po mama. Gusto ko pong kumain mag-isa. Tugon nito habang pinagmamasdan ang pagligpit sa nabasag na baso. Tumango na lamang si Sophia bago mabalik sa silya at ipinagpatuloy ang hapunang pinagsasaluhan nilang mag-anak. Mahaba at malaki ang mesa pero hindi ito kagaya noon na palagi silang puno. Ngayon kasi halos bilang na lamang sa daliri ang mga kasama nila na maghapunan. Maraming espasyo ang mga upuan sa mesa at kabilang na roon ang pwesto ni Rafael na hanggang ngayon ay hindi pa dumadating. Umaga nang umalis ito at sumapit na ang gabi pero hindi pa nito umuwi sa asyenda. Natapos ang hapunan pero wala pa rin si Rafael. Hindi niya maiwasang mag-alala kahit na hindi naman ito bago sa kanya. Mama, pwede niyo po kami basahan ito? Lumapit ang anak niya dala ang isang libro na naglalaman ng mga kwentong pambata. Hindi ba't alam mo na anak ang istorya na yan? Ani Sophia saka kinuha ang librong inabot sa kanya. Opo, pero gusto ko po ng isa pa. Hinuwakan siya ni Amanda sa kanyang kamay at saka hinila patungo sa kama nila. Mama, kailan po ulit kayo matutulog dito? Bakit anak? Ayaw mo na bang matulog mag-isa sa kama? Gusto ko pong magkatabi tayo ulit. Kasama natin si Papa.
ani Amanda. Sige anak, gagawin natin yun kapag dumating na ang papa mo. Binuksan na ni Sophia ang libro at naghanap ng istorya na babasahin niya para kay Amanda. At nang makatulog ito, napagpasya nang umalis si Sophia sa kwarto. Tumingin siya sa relo at 8:00 na ng gabi. Nandito na kaya siya? Tanong sa sarili at napagpasyang bumaba para makibalita kung dumating na ba si Rafael. Wala pa ang senyor. Ani Manang Linda na kinabagsak ng balikat niya. Nasaan kaya yun? Anong oras na? Wala pa siya. Binaba ni Manang Linda ang hawak nitong platito na katatapos lang niya mahugasan. Babalik rin ang senyor. Huwag kayong mag-alala. Anito sa kahinarap si Sophia. Wala kayong dapat ipag-alala. Dahil normal lang naman ang umuwi ito ng late dati pa. Hindi siya sumagot dahil may punto naman ang sinabi ni Manang Linda sa kanya. Dati pa man, madalas nang umuwi si Rafael ng late. At minsan nga, umaga pa, pero wala siyang pakialam noon. Hindi niya alam kung praning lang ba siya ngayon dahil di talaga siya mapakali. Panay ang tingin niya sa relo at sa pintuan sa pagbabaka sakaling nariyan na si Rafael. Pero umabot na ng 10:00 ng gabi pero wala pa rin ito. Ivan, bigla niyang hinarang ang isa sa mga tauhan ni Rafael. Pasensya na, pero may idea ka ba kung nasaan ang boss ninyo? Halos kauuwi lang ni boss. Nandun na siya sa opisina niya. Ha? Saan siya dumaan? Gulat niyang tanong. Hindi ko siya nakitang pumasok sa pinto dito sa sala. Hindi po siya dito dumaan sa front door. Doon siya sa likod dumaan. Tugon nito. Nalalong pinagtaka ni Sophia. Sa halip na magtanong, nagpasya na lamang siya na pumunta sa opisina ni Rafael. Wala siyang ideya kung bakit sa likuran pa ng asyenda kinakailangan itong dumaan na hindi naman ito ginagawa noon. Nang siya makarating sa tapat ng opisina, nakita niya nakaawang ng bahagya ang pintuan. Kaya di na siya nag-abalang kumatok at tuluyan ang pumasok sa loob. Madilim ang silid na kailangan niya pang buksan ng ilaw para makita kung narito ba ang taong hinahanap ang hinihintay niya mula pa kanina. Rafael! Tawag niya pero wala siya nakitang tao sa loob nito. Wala sa mesa at sa sopa, kaya kinailangan niyang libutin pa ang buong opisina. At nakita niya itong nakaupo sa sahig at nakasandal sa isang estante. Puno ng dugo ang puting suit na suot nito, dahilan para siya manlamig at binalot ng matinding takot. Agad niya itong nilapitan at natatarantang hinawakan ang magkabilang pisngi nito, dahilan para imulat ni Rafael ang kanyang mga mata. Anong nangyari sa'yo? Diyos ko, halika sa ospital. Hindi niya natuloy ang sasabihin niya nang hilayan siya ni Rafael at mahigpit na niyakap. Sophia! Nangihinang tawag nito sa kaniya. Pagod na ako. Hindi niya alam ang kanyang gagawin dahil sa pagkabigla, pero ginantihan niya ito ng yakap at tinapik-tapik ang likod sa pag-asang mailabas ang emosyong pilit itong nilalabanan. At nang makailang saglit lang, naramdaman na lamang ni Sophia ang mainit na likido na bumabasa sa balikat niya. Tahimik ang silid pero rinig ni Sophia ang tahimik na pagtangis ni Rafael sa balikat niya. Gusto niya magtanong kung anong problema nito. Pero mas pinili muna niyang huwag magsalita at hayaan itong ilabas ang mga luha na nainipon ng matagal na panahon. Walang boses na kumakawala at tanging hikbi lamang ang naririnig niya. Hindi niya alam ang kanyang sasabihin dahil hindi rin niya alam ang kanyang gagawin. Ang tanging pagtapik sa likuran nito ang kaya niyang ibigay para tulungan itong mailabas ang sakit na nakatago sa loob niya. Minuto ang tinagal bago nawala ang hikbi ni Rafael. Ngunit nanatili ito sa mga bisig niya. Hindi alam ni Sophia kung gising o nakatulog na ba ito, kaya sinubukan niyang kumawala sa pagkakayakap sa kanya. Ilang minuto pa. Ani Rafael na nimoy isang batang ayaw kumawala sa bisig ng ina. Hindi ko gusto makita mo ako ng ganito. Rafael, mas gusto kong ipakita mo sa akin
ang totoong nararamdaman mo. Aniya, lahat ng tao ay may kahinaan at kung takot kang mahusga ng ibang tao, ibahin mo ako. Hindi ito kumibo at nanatiling nakapatong ang ulo sa balikat ni Sophia. Hindi gumagalaw pero ramdam niya ang lalim ng paghinga nito. Sinabi ko na sa iyo ito noon pa, pero uulitin ko para maalala mo. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ni Rafael at bahagyang itinulak palayo sa kanya dahil nais niya itong titigan ng diretso sa mata. Handa ang balikat ko para sa iyo at handa akong marinig ang lahat ng saloobin mo. Huwag kang matakot na ilabas sa akin ang kahinaan mo dahil tanggap ko ang lahat sa pagkatao mo. Tanggap ko kung ano at sino ka, kaya wala kang dapat ikahiya o katakot sa akin. Rafael, asawa mo ako. Muling kumawala ang isang luha sa mata ni Rafael na agad namang pinunasan ni Sophia gamit ang hinlalaki niya. Ipinagdikit ang noo nilang pareho, sabay ipinikit ang kanilang mga mata at hinayaan ang katahimikan na bumalot sa silid kung nasaan sila. Hindi pa man marinig kung ano ang dahilan ng pagluha nito. Nakaukit na sa mukha ni Rafael ang emosyong hindi na kayang itago pa. Sobrang bigat ng nararamdaman niya pero puno pa nito ng puot sa taong pinagkakatiwalaan niya, na isa palang traidor na hinahanap niya noon pa. Nagproseso ng lahat sa isip niya ang katotohanan pero di pa nito kayang tanggapin ng loob niya. Si Arthur? Gulat ang gumuhit sa mukha ni Sophia matapos marinig ang binahagi ni Ivan sa kaniya. Hirap siyang maiproseso sa isip niya dahil ni minsan hindi niya nagawang paghinalaan ang kanang kamay ni Rafael. Mahirap paniwalaan pero yun ang katotohanan. Ani Ivan, nabakas pa rin ang sakit at pait sa boses nito. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na nagawa niyang kaming traidorin lahat. Hindi ko rin lubos na maisip na kaya niya itong gawin sa kabila ng kabutihan ng magulang ni boss sa kaniya. Hindi nakakimbo si Sophia dahil hirap din siya na iproseso sa isip ang mga narinig niya. Sa ngayon ay malino na sa kanya kung bakit ganoon na lamang ang reaksyon ni Rafael. Naiintindihan na niya kung bakit labis ang sakit at galit na ipinakikitang emosyon nito sa kaniya. Alam ko, pati si boss, nahirapang tanggapin ang katotohanan. Sino ba naman kasi mag-aakala na yung taong kasangga niya sa lahat ng bagay ay tatraido rin pala siya? Kung sino pa yung taong higit niyang pinagkakatiwalaan, iyon pa ang gumawa nito sa kaniya. Ani Ivan sa kanilingon si Sophia. Mahirap at masakit ito para kay bossing, kaya sana maintindihan mo ang ginawa at gagawin niya. Napatungo siya. Naiintindihan ko, Ivan. Wala akong karapatang sabihin to sa inyo pero Miss Sophia, kailangan niya ng suporta at pag-intindi niyo sa kanya. Sa sitwasyon namin ngayon, kailangan ni boss ng taong pagkukunan niya ng tapang. Dito niyo siya nakilala bilang isang boss, kaya sana huwag niyo siyang tatalikuran kagaya ng ginawa ni Arthur. Huwag kang mag-alala dahil wala akong balak igawin yan sa kanya. Ani Sophia, wala akong balak iwanan siya sa ere at makakaasa kayo sa akin na hanggang dulo ay kasama niyo ako. Hindi nakapagsalita si Ivan dahil hindi niya inaasahan na agad sasangayon sa kaniya ang babaeng minsan ang kinasuklaman ang ginagawa nila. Halos isumpa nito noon ang mundong ginagalawan nila, pero tila nag-iba ang ihip ng hangin dahilan para maintindihan ni Sophia ang maruming sistema sa mundo ng mga mafia. Alam niyang hindi patas ang mundo at malupit maglaro ang tadhana. Hindi ka mabubuhay kung hindi ka marunong lumaban. Akala niya noon mulat na siya sa realidad pero mayroon pa palang mga bagay na hindi niya alam. At lalo lang siyang nagising dahil sa mga naranasan niya nung pumasok siya sa asyenda. Ilang beses nang nalagay sa alanganin ng buhay niya. Pero dahil dito, nakaya niyang humarap kay kamatayan. Lumipas ang mga araw, kapansin-pansin ang pagiging abala ni Rafael at ng kanyang mga tauhan sa isang bagay na di na inaalam pa ni Sophia. Sa mga nangyari sa kanila nitong mga nagdaang araw, meron na siyang ideya
kung saan patungo ang pinagkakabala ng mga ito, na kailangan na lamang niyang paghandaan para alam niya ang gagawin kung sakaling kailanganin ang tulong niya ay nakahanda na siya. "Ma, anong ginagawa niyo dyan?" Takang tanong ni Sophia na makita ang kanyang ina na nakaangat ang mga tingin sa pader kung saan nakasabit ang ilang portrait sa loob ng asyenda. "Bakit parang wala akong makitang litrato niyong pamilya?" tanong nito sa kanya. Yun po ba?" Inangat ni Sophia ang tingin sa mga portrait na nasa harapan nila. Ni isa sa mga nakadikit sa pader, wala nga silang litrato bilang isang pamilya. Ang tanging family portrait na nandito ay yung Garcia clan na pinamumunuan noon ni Alexander, at ang isa naman ay yung family portrait ni Rafael kasama ang magulang nila ni Danica. Sa katunayan, wala pa kaming family picture, ani Sophia sa kainlis ang tingin sa mga ito. "Hindi naman ho sigurado kailangan yun." "Ano ka ba, Sophia? Mahalaga ang mayroon kayong family picture," wika ng kanyang ina. "Kung ngayon, hindi mo makita importansya ng ganitong uri ng litrato, darating ang panahon na hihilingin mo na sana mayroon kayong kuha kagaya nito. Masarap sa pakiramdam titigan ang family picture, lalo na kung bawat sa litrato ay lumalaki ang pamilya nyo." Sa narinig niya, bigla siyang naiganyong magpakuha ng litrato kasama si Rafael at si Amanda. "Naniniwala ako, hindi lang si Amanda magiging anak niyong dalawa," dagdag pa ng kanyang ina. "At hindi na ako makapaghintay, dumating ang araw na dumami ang mga apo ko at hindi magkamayaw ang pagsaway sa kanila." Bagyang napangiti si Sophia sa imahe na siyang umiiral sa isip niya. Bigla niyang naitanong sa sarili kung gusto niya bang maraming anak, gayon sa pagpapalaki pa lang kay Amanda ay nahirapan na siya. "Family picture?" Takhang tanong ni Rafael nang madinig ang sinabi ni Sophia sa kanya. Binaba nito sa mesa ang suot na salamin sa mata. "Anong mayroon? Bakit mo biglang naisipang magbukuhan ng tayong tatlo?" "Napansin ko kasing wala tayong litrato bilang isang pamilya. Nabanggit rin sa akin ni Mama na masaya magkaroon ng family portrait para..." Hindi nagawang ituloy ni Sophia ang balak niyang sabihin na makita ang ekspresyon ng mukha ni Rafael na animoy nag-iisip kung paano siya tatanggihan. "Pero okay lang naman kung hindi mo gusto," aniya, kaya bumalik sa pagiging kalmado ang mukha nito. "Bigla ko lang naman kasi siyang naisipan." "Hindi, sige, ituloy natin yan," ani Rafael saka isinara ang laptop sa harapan niya. "Kailan mo ba gusto magpakuha?" "Sigurado ka?" Paniniguro ni Sophia na ngayon hindi na mabasa kung anong nakaukit sa mukha ni Rafael. "Sigurado ako," anito saka kinuha ang litrato na nakapatong sa mesa niya. Litrato ng kanyang ina at ama na kasama silang dalawa ni Danica noong mga bata pa sila. "Kung gusto mo, ngayong araw na rin to ay magpakuha na tayo. Marami akong libreng oras ngayon para sa inyo ni Amanda." Hindi alam ni Sophia, pero pakiramdam niya may hindi sinasabi si Rafael sa kaniya. "Takot ka ba sa kamera?" Hindi niya mapigilan ang magtanong, pero tinawanan lang siya ni Rafael sa tanong niya. Isang tawa na tila may ayaw ipakita. "Hindi ako takot sa kamera, Sophia." Ibinalik nito ang litrato sa mesa bago siya tumayo at umalis sa inuupuan niya. "Magpapaschedule na ako ngayon sa kilala kong professional photographer, pero kung gusto mo ngayon na tayo kuhanan ay walang problema." "Hindi, okay lang. Magpa-schedule ka na lang. Hindi naman ako nagmamadali." Ngumiti ito. "Okay, sure. Kung iyon ang gusto mo. Magpapadala lang ako ng mensahe sa kanila." Tumango siya at ngumiti pabalik. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng pictorial nila. Ramdam niya na hindi pa rin ito komportable. "Okay guys, ready na tayo?" Tanong ng photographer sa kanila matapos ayusin ang kanilang pwesto. Nakaupo si Sophia sa isang magarang sopa habang nakapwesto naman si Rafael sa gilid niya. Si Amanda naman ay katabi ng kanyang ama. Formal at elegante ang kanilang mga suot na damit na bumagay sa temang pinili sa kanila
dahil sa loob lamang ng asyenda, gaganapin ang una nilang magiging family picture. Inangat ni Sophia ang tingin kay Rafael at hinawakan ito sa kamay. Nagkatinginan sila at di na kailangang pang magsalita ng isa dahil sa mga mata pa lang ay kita na ang naisabihin ni Sophia. Okay lang ako, ani Rafael saka hinawakan pabilik ang kamay niya. Okay, tingin na ang lahat sa kamera. In 3, 2, 1, smile! At kasabay ng pag-flash ng kamera ay ang pagbalik ng nakaraan na matagal lang kinalimutan ni Rafael. Dahil ang family portrait nila noon kasama ang magulang niya ay isang bangungot ang dinala sa kaniya. Isang bangungot na hanggang ngayon ay hinahabol siya. Wow! Ang ganda ng kuha natin! Halos mapunit na ang labi ni Sophia habang pinagmamasdan ang family portrait nila na nakasabit na sa sala ng asyenda. Nilingon niya si Rafael na hindi rin mapagkakaila sa mukha na masaya sa kinalabasan ng kuha nilang pamilya. Umaasang mapalitan na ang magandang alaala ng family portrait na meron siya ngayon. Rafael, tawag ni Sophia saka hinawakan ang kamay niya. Ayos ka lang? Ang lalim ng niisip mo. Ayos lang ako. Mayroon lang akong naalala. Aniya saka tumingin sa suot na relo. Mayroon pang 15 minutes bago lumabas si Amanda. Sundin na natin siya? Tumango si Sophia kaya napagpasyanan nila na lumabas ng asyenda. Magkahawak ang mga kamay at parehong may ngiti sa labi na di malamang dahilan. Siya nga pala, ikaw ba? Gusto mong matutong magmaneho ng sasakyan? Tanong ni Rafael sa kalagitnaan ng kanilang biyahe patungo sa eskwelahan ni Amanda. Okay lang naman sa akin, aniya. Pero ang una ko kasing gustong matutunan noon ay ang magmaneho ng motor. Pakiramdam ko kasi ay mas madali yung pag-aralan. Depende naman sa tao. Tugon ni Rafael saka hinawakan ang kambyo ng kotse at may ginawa ito na hindi maintindihan ni Sophia kung bakit at para saan. Sa susunod, tuturuan kitang mag-drive. Ano bang klaseng motorbike ang gusto mong paandarin? Scooter ba? Tumaas ang kilay niya at di malaman kung seryoso nang aasar ba ito sa tanong sa kaniya. Chopper. Napatingin sa kaniya si Rafael na may pagtataka sa buong mukha. Seryoso ka ba? Alam mo bang itsura noon? Aba, anong tingin mo sa akin? Siyempre oo, alam ko. Tugon niya sa kabahagyang itinas ang magkabilang kamay upang imostra kung paano paandarin ang motor na nais niya. Hindi ba't ganito yun kataas? Mayroon kasing ganun si Papa dati. Tuturuan nga sana niya ako, kaso hindi na natuloy. Saka, di ko pa kaya yung ganung kabigat noon. Ang mapang-asar ng ngiti ni Rafael ay napalitan ng pagiging sinsero matapos marinig ang rason nito. Ituloy natin. Ako ang magtuturo sa iyo. Gumuhit ang matamis na ngiti sa labi ni Sophia at mabilis na binigyan ng isang halik ang nagmamaneho ng sasakyan. I love you. Tatlong salita ngunit makapangyarihan. Kakaibang kiliti rin ang dala sa kanilang mga puso dahilan para gumuhit ang malaking ngiti sa labi ng dalawa. Hindi alam ni Rafael kung paano siya makakabawi dahil ang buong atensyon niya ay nasa pagmamaneho ng sasakyan. Pero hindi naman siya papayag na ganoon lang matapos iyon kung kaya't itinabi niya muna ang kotse sa gilid ng kalsada. Mabilis inalis ang seatbelt niya at sabik na tinugunan ang ginawa sa kanya ni Sophia. Maging maayos na kaya ang sama nilang dalawa at maging masaya na kaya ang pamumuhay nila sa asyenda bilang isang pamilya? Ano ang mga sakripisyo nilang gagawin alang-alang sa kapakanan ni Amanda? Ano ang naghihintay na kapalaran sa kanilang pamilya? Sabay-sabay po nating tunghayan sa susunod na kabanata ng ating kwento. Hanggang sa muli mga kaibigan. Paalam!